Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News. Subong nga adlaw sang Huwebes pet sa 5 bulan sang Marso tuig 2026. Sa ngalan ni General Baclay akong inyo alagad Emero Santiagudo. Kagaron sa aton nga mga headlines. Headline. 551 ka OFWs nga taga-syudad nga yara sa red zone sa Middle East hugot nga ginamonitor sang Peso, Iloilo City. Department of Migrant Workers may masobra 2,000 ka OFW nga ara sa Middle East nga nabuligan. 70% sang income sang mga manugbaligya sa super apektado bangod sa mga bolantero. Local Economic Enterprise Office pangitaan sang paagi kun diin sila isaylo. Pasahay sang annual budget sa mga barangay kag SK plano nga i-streamline kag pasimplehon ang proseso sa City Council. Investigasyon sa malapnagon nga budgetary crisis umpisahan sa masunod nga semana. PhilHealth Region 6 may 67 accredited nga gamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental. Operasyon sang aesthetic cosmetic clinics kag wellness facility sa Iloilo City i-regulate sang Iloilo City Government. 41 ka anay rebelde sa Ibahay Aklan nag-apply para sa amnestiya. Kag Innovators to Entrepreneurs, a guide to agri-tech commercialization, Cycle 2, ginhiwat sa ISAT-U. Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa aga. Kagkaroon sa detalye na sang balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,000 ka overseas Filipino worker ang nabuligan sang Department of Migrant Workers o kon DMW sa tunga sang gamo kag sitwasyon sa Middle East. Sa programa nga Global na tayo sang Radyo Pilipinas World Service,
Gin-report ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga nalakip na diri ang mga nagpalista para sa repatriation kag accommodation sa mga na-stranded sa airport o kon transit hubs. Nagapadayon naman ang pagpakig-angot sang DMW sa mga embahada kag konsulada sa abroad, ilabi na sa mga pungsod nga apektado sang inaway sa Middle East. Sa pangkabilugan, ginpatod ni Kakdak nga yara sa maayo nga sitwasyon ang mga OFW sa mga nahimtanan nga pungsod sa bulig sang maayo nga safety protocols nga ginahiwat sang host countries. Kasunod ini sang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga himuon prioridad ang kahilwayan sa mga OFW. Ginakabig naman ang mga alternatibo nga pamaagi agud makapauli ang mga ini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 551 ka OFWs nga taga-syudad nga yara sa red zone sa Middle East. Hugot nga ginabantayan sang Peso Iloilo City. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 551 ka OFWs nga taga Iloilo City ang na-monitor sang Public Employment Service Office o kung Peso Iloilo City nga yara sa red zone sa Middle East. Suno kay Gabriel Felix Umadhay, Peso Iloilo City Head, hugot nilang ginabantayan ang kahintangan sang masobra 500 ka OFWs na ilang nga na record nga yara sa red zone sa Middle East as of March 4. Sa nasambit nga numero, 192 ang yara sa Saudi Arabia, 159 sa UAE, 65 sa Kuwait, 62 sa Bahrain, 38 sa Qatar, 19 sa Israel, 11 sa Oman kag 4 sa Jerusalem. Samtang sa masobra 500 nga OFWs, 106 ang na-profile kag yara sa maayo nga kahintangan, kag masobra 400 pa ang for verification. May 4 naman nga nagpabutyag nga luyag na nila ma-repatriate o kung magpauli bangod na wadaan sila sang trabaho bangod sa nabagapadayon nga tensyon sa Middle East. Kaya ginhatag ang numero partial pa lang kag ginalakipan sa mga residente nga lunsay taga Iloilo City. Na-acknowledge sang ilang nga mga tag sa kabarangay may employer kag naka-profile sa Iloilo City. Tapos pa sila magpadulong o kung mag-migrate sa Middle East. Dugang niya nga ang ilang nga na-profile nga OFWs kag ginatagaan sang prioridad ang yara sa red zone o kung war zone areas kung sa diin may na-experiensyahan na nga missile attacks. Pasalig niya nga padayon ng ilang nga pag-monitor kag pag-coordinate sa mga OFWs kag sa ilang nga pamilya. Mahimo man sila maka-message sa Facebook page sang Peso Iloilo City. For everybody's information, no? Number one, these are the Iloilo City residents. Ang may address diri sa Iloilo City, kag ang na-acknowledge ang barangay nga dirigid sila yaga start. Ang number two is ang nagpa-profile sa Iloilo City. Kung silingon, may data kami nga na may employer sila. At the same time, naghapit sa Iloilo City ang ilang mga data bago sila mag-migrate. Ang number three, no, ang mga OFWs na gina-profile natin, ang ara sa red zone or ang war zone areas. So basically, kung ikaw ara sa Middle East, no, na priority as of the moment. Gina-monitor ka mo namon, yes, no, ara ka mo sa data. Pero ang amo hindi na closely monitor, amo ni sila ang mga ara sa war zones area. So basically, ang ginhatag sa amo na mo ni ang mga Ang kabahin sa pagpayag ni Gabriel Felix Umadhay ang PESO manager ng Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apektado ang baligyaanay sang market vendor sa Iloilo Terminal Market o kung super bangod sa mga bulantero kung transient vendors nga nagabaligya sa palibot. Suno kay Joseph Kabutad, presidente sang Iloilo Terminal Market Vendors Association, halos 70% sang ilang nga income ang apektado. Ilabi na mga nagabaligya sang prutas kagulutanon. Ginpayag ni Maricel Babaquiao, head sang LEO, nga antes sila mag-clearing operations, naghiwat sila sang information dissemination kag nakipag-istorya sa mga bulantero.
Ilagin paathag nga nakabaton sila sang sulat halin sa mga private establishment sa palibot sang merkado nga nagareklamo kag nag-ayo nga ipatuman ng clearing operations. Dugang niya apektado man ang mga lehitimo nga market vendor sa sulod sang public market bangod hindi na magsaka ang mga konsumidor agud magbakal sang ilang nga produkto. Ginpayag niya nga antes pa man nga gin-redevelop ang public market, may ara na sila sang master list kung saan nakalista sang 300 ka bulantero o contransient vendors nga ara na antes pa ginkayo ang public market. Suno kay Babakyaw, wala malakip sa master list ang mga nagrally nga mga bulantero sa City Hall nga nagrally sa City Hall sang Miyerkules bangod mga bag-o lang sila nga nagbaligya. Pasalig nila nga pangitaan nila sang paagi kag mitingan kun diin isaylo ang mga bulantero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasahay sang annual budget sa mga barangay kag SK, plano nga i-streamline kag pasimplihon. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano sang Iloilo City Council nga i-streamline kag pasimplihon ang proseso sang pasahay sang annual budget sa mga kabarangayan kag sangguniang kabataan sa syudad sang Iloilo. Suno kay Floor Majority Leader Councilor Rex Marcos Sarabia, tinutuyo sang ilang nga investigasyon nga hindi pagpuwersahon kundi buligan ang mga barangay official kag SK sa pagpasa sang ilang nga annual budget. Ini paagi sa pag-streamline sang proseso, pagbutang sang checklist system, template, pagdugang sang technical staff kag pagpatuman sang strikto nga budgetary calendar. Kinakonsidera man ni Sarabia ang pagpatuman sang automatic review clause kung may delay sa pagpasa sang annual budget. Sa pihak sinanindugan si Sarabia nga ginatun-an man nila ang liability nga pag-aatubangon sa mga SK kag barangay official nga napaslawan nga magpasa sang ila nga annual budget para subong nga tuig. Suno sa opisyal, posible nga may administrative liability sila nga pag-aatubangon kag kung may ara, magapanaog man sila sang penalidad sa City Council. Samtang mag-umpisa naman sa masunod nga semana ang investigasyon sang City Council sa malapnagon nga budget crisis sa mga barangay kag SK sa syudad sang Iloilo. Nga buligan tagit ang mga barangay kag SK, not to the point nga do personay wala na nadating no. We have yara sang human errors ini na human and policy errors sa ining proseso. So tiginalantaw nato na streamline nato ng planning. Imonta na lang bi checklist na system bi. No, do mapili na lang bisang shopping list na lang ang mga kapitan. Let's make it simple. Budgetary process. Butangan naton strict nga budgetary calendar. Kag madamo pa sa ato ng mga pagdugang na daang, as I mentioned before, the barangay budgetary reform fund na Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth Region 6 may 67 na ka-accredited gagamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 67 na ka-accredited PhilHealth Guaranteed Access Medication to Outpatient Treatment o gamot facilities sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Johnny Halbuna, Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth 6, may hara sang 6 sa Aklan, 5 sa Antique, 10 sa Capiz, 8 sa Guimaras, 7 sa Iloilo City, 8 sa probinsya sang Iloilo kag 23 sa Negros Occidental. Pahayag pa ni Halbuna nga kinahanglan lang sa PhilHealth members nga magpalista kag magpakonsulta sa Yaman ng Kalusugan Program o kunyaka providers kag sa tion nga may prescription ang doktor nga mga bulong magpadulong sa accredited gamot providers. Kada tuig maka-avail sang 20,000 pesos nga bilis ang bulong sa accredited gamot providers ang mga miyembro. Paglaro sang PhilHealth 6 hindi pa tanan maka-operate nga providers bangod kinahanglan pa nga mates ang pag-usar sang gamot app kag malantaw ang ila kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Pasado na sa committee level sang Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga mag-regulate sang operasyon sang aesthetic, cosmetic medical clinics kag wellness facilities sa syudad sang Iloilo. Suno kay Councilor Alan Zaldivar, ang proponent sang nasambit nga ordinansa, madamo sang dermatologist, cosmetic surgeons kag doktor ang nagtambong sa committee hearing kung saan nagpayag sila sang pagkaalarma sa mga nagaululhot nga aesthetic kag cosmetic clinics sa syudad nga wala sang nagakaigo nga papeles kag lisensya sa invasive nga medical procedures. Ginpayag sa opisyal nga may mga pasyente sila nga nagkalaguba ang mga nawong matapos sila nga nagpaidalom sa invasive procedures sang derma clinics kag cosmetic clinics sa pisar nga wala ini sang mga lisensya. Sa idalom sang ordinansa, wala ginapanugutan ang pag-operate sang aesthetic, cosmetic medical clinics kag wellness facilities sa syudad sang Iloilo nga wala sang permits kag lisensya halin sa city government kag FDA. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa Aganan Flyover sa Pavia nagapadayon na. Para sa detalye sang balita, may report si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Makita na ang pila ka mga heavy equipment kag mga materyales nga ginpahamtang sa gina-construct nga Aganan Flyover sa Banwa sang Pavia. Sang Domingo Marso 1 sa nagsugod ang konstruksyon matapos ang pila ka tuig nga ini ang wala matandog. Sang Enero, mismo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways ang nag-inspeksyon sang proyekto kag ginmanduan ng DPWH nga tapuson gilayon ang Aganan Flyover. Matandaan nga nagpain sang dugang nga 229 million pesos ang DPWH sa 2026 GAA para sa rectification sang proyekto, dugang sa original nga 802 million pesos nga budget. Una naging pasalig sa DPWH nga mahuman ang proyekto sa Disyembre subong nga tuig 2026 kapag serbe nga regalo sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. EMB Region 6, kaupod ang Boracay Island Water Quality Management and Conservation Area, ginausisa ang water quality sa isla sang Boracay. Para sa detalye sang report, may balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Sang duwa ka adlaw nga water sampling activities ang EMB Region 6 Ambient Water Quality Monitoring Team kaupod ang Boracay Island Water Quality Management and Conservation Area sa mga outfall sa Boracay Island. Ang Bulabog Outfall 1, Malabunot Outfall 2, Bulabog Drainage Outfall kag Lugutan Outfall. Ginusisa ang mga lugar sandig sa level sang dissolved oxygen, temperature, pH o kon power of hydrogen levels, total suspended solids, kolor o kon duag kag konsentrasyon sang fecal coliform. Sa pisikal nga monitoring sa DO, temperature kag pH, nagwa nga nagasunod o kon pasado sa water quality standards ang mga sites sa Boracay base sa ila tagsa ka klasifikasyon. Samtang para sa iban nga parametro, ang nakuha nga samples ginpadala na sa laboratorio para sa mas id-id nga inspeksyon. Naibaluan nga ang EMB Region 6 kag BIWQ MACA members nagahiwat sang quarterly sampling activities sa nasambit nga mga lugar para manginbalasihan sa mga sustainable development sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang top 5 regional most wanted person sa Barangay Maharlika, Taguig City, Metro Manila. Ang suspect ginkilala nga si alias Neil, 25 anyos, kag residente sang Barangay Ipil, Balasan, Iloilo. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga rape by carnal knowledge. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, hugot gid ang kampanya sang IPPO kontra sa wanted persons agud mahatagan sang hustisya ang ilang mga biktima nga nagrabyado. Sa karon yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station ang suspect. Radyo Pilipinas News. OFW Association sa Barbasa Antique nagbaton sang 500,000 pesos nga tulong puso grant gikan sa DMW OWA. Para sa detalye, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas Report.
Nagbaton sa tulong pangkabuhayan sa pag-unad ng samahang OFW sa Kuntulong Puso Grant ang Barbasa OFW Association gikan sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o kon DMW-OWA. Gimbaton sang asosasyon ang 500,000 pesos nga grant sa idalang sang Livelihood Assisted Project. Ang Tulong Puso isa ka flagship livelihood initiative sang OWA nga gindisenyo para maghatag suporta sa OFW organizations sa pagtukod kag pagpabaskog sang income generating projects. Yara sa pag-turnover sang assistance ang mga representante sang OWA Regional Welfare Office 6 kag si Barbaza Mayor Roberto Nicor. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago City may bagong nga mobile operation center kag man-lift truck. Para sa detalye, may balita si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-angkon sang bag-o nga mobile operation center kag man-lift truck ang Bago City Government nga ginbakal gamit ang Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM funds sang syudad. Ang mga iniporma nga gin-turnover sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRMO sining karon lang. Suno sa Bago City Government, ang MOC isa ka vehicle-based command post nga ginagamit para sa on-site coordination, communication kag management sa tiun sang emerhensya kag special operation. Ang man-lift truck ang gamiton man sa disaster response kag DRRM operation. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Women's Month discount gin-roll out sang DOST6. Nagapanumbalik sa report si Mary Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kadungan sang selebrasyon sang National Women's Month sining nga bulan sang Marso, nagtanyag sang 20% nga diskwento ang Department of Science and Technology Western Visayas sa ila laboratory testing kag calibration services para sa mga babayi nga kliyente amuman sa mga negosyo nga ginapamunuan sang kababainhan sugod Marso 4 tubtob Marso 31. Sakop sang diskwento ang microbiological, physochemical kag shelf life testing amuman ang metrology kag calibration. Katuyuan sang inisyatiba nga suportahan ang mga kababainhan sa sensya kag negosyo. Ilabi pa subong nga Women's Month. Agod maka-avail sang diskwento ang mga women-led MSME, kinahanglan lang nga magpakita sang pamatuod nga ginapanag-iyahan nila ang negosyo. Naibaluan nga ang RSTL o kon ang Regional Standards and Testing Laboratory sang DOST6 nagatanyag sang laboratory kag testing services sa industries, academe, local government units kag mga pribado nga individual kag institusyon sa Western Visayas. Ang kinahanglan sa product development amuman sa pagsiguro sang kalidad sa mga produkto sa mga magagmay nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanoy tuwing aktibidad para sa National Women's Month, ginpreparar man sang DA Western Visayas. Nagapanumbalik sa report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpreparar sang naluhay-tuhay nga aktibidad ang Department of Agriculture Western Visayas para sa karon nga tuig nga selebrasyon sang National Women's Month. Ini ginalakipan sang Purple Wednesday kuno ang pagsuksok sang duag purple nga panapton kada Miyerkules sa bugos nga Marso. May hiwaton man nga DAWV Women's Bazaar sa DA Building Lobby sa Marso 9 tubtob 13 kag Women Agri Exhibit sa Iloilo Provincial Capitol sa Marso 25 tubtob 27. Samtang hiwaton man ang Women's Forum sa Marso 27 sa Iloilo Grand Sing Hotel. Ang ini nga mga aktibidad magapasundayag sang kabaskog, kaalam kag kontribusyon sang kabainhan sa aton komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. TESDA nag-award sang program recognition para sa micro-credential course sa Rojas City Digital Innovation Hub. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-award ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa program recognition para sa micro-credential course sa Rojas City Digital Innovation Hub.
Personal nga ginaward ni TESDA Director General Secretary Kiko Binete sa Rojas City ang program recognition para sa inbound kag outbound customer services nga makabulig sa employment kag proteksyon sa BPO industry. Ang micro-credential courses sang TESDA isa ka malipot kag specialized training program nga gindisenyo para mapadasig ang pag-angkon sa mga worker sang in-demand industry skills nga nagatanyag sang flexible, modular kag job-ready certifications. Nagpabutyag sang iyang pagpasalamat si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa pagkilala sang inisyatibo sang Rojas City LGU kag nagpasalig nga sa bulig sang TESDA mas madamo pa nga Rojas non ang mahatagan sang TESDA scholarship nga makapaidalom sa training o sa upscaling kag ibang pa nga technical courses. Araman sa awarding si Capiz Governor Ferdinand Castro kag TESDA 6OIC Regional Director Esther Babalo. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita lokal, mga Ilonggo ginaagda nga magpasakop sa Ligom Dulom Year 4. Nagapanumbalik sa report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. What nagapang-agda ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa PGNRO Province of Iloilo sa mga Ilonggo, komunidad kag institusyon nga magpasakop sa makabuluhan nga pagpatay sang suga, ilabi na ang mga indi man importante sa Marso 28. Inibilang pag-upod sa pangkalibutanon nga selebrasyon sang Earth Hour 2026. Magalawig sang isa ka oras ang Earth Hour nga suno sa Kapitolyo isa ka pahibalo nga ang tikang bisan gamay kung ululupod nga ginaupdan magahatag sang dako nga epekto para sa komunidad kag masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, alas 8:31 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyan to mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa Facebook Live kag sa ilang nga mga radyo. Padayon ka mo nga mag-like, comment and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa ngalan ni Janelle Baclay. Akong inyo alagad Emerald Santiagudo. Kita ay kitaliwat diri lang sa Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise, through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one till the end of time. The stars above, they light our way. From golden dawns to dusky grays, we weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one till the end.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.